Kidlat News Updates. Mga balita ngayon, itinuturing na godfather ng Philippine Billiards, isa sa itinumba sa pamamaril sa Timog, Quezon City. Negosyo tinitingnang motibo. Motorsiklong ginamit ng riding in tandem na recover. 19 na sasakyan ng mga diskaya itinurn over ng BOC sa BIR para sa tax pro. Higit 8 milyong pisong halaga ng shabu na samsam sa dalawang bypass operations sa Talisay City, Cebu. Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang mga nangungunang balita sa buong kapuluan. Ngayon, Posibleng may kinalaman sa negosyo ang pamamaril sa Timog Avenue, Quezon City na ikinasawi ng dalawang individual noong Abril 28. Ayon sa Quezon City Police District o QCPD, isa sa mga biktima ang 75 anyos na si Seferino Peri Mariano ay may-ari ng bilyaran at itinuturing na godfather ng Philippine Pool na utak ng Bugsy Promotions. Kasamang nasawi ang driver nitong si Norberto Olimarco, 51 anyos. Bumuo na ng Special Investigation Team ang QCPD para tutukan ang pamamaril habang nagpapatuloy ang manhunt operations sa dalawang sospek. Samantala, na-recover ng QCPD ang motorsiklong ginamit ng riding in tandem para tumakas. Ayon kay QCPD Station 10 Commander Police Lieutenant Colonel Zachary Capellan, natagpuan nila ang abandonadong motorsiklo sa Scout Rallios sa Quezon City. Sa investigasyon, lumalabas na peke ang MV file ng motorsiklo na nagpapatunay na mga profesional ang mga suspect na posibleng nasa 40 hanggang 50 anyos. Formal nang inilipat ng Bureau of Customs o BOC sa Bureau of Internal Revenue o BIR ang kustodiya ng 19 na sasakyang may kaugnayan sa pamilyang Diskaya para sa hiwalay na investigasyon sa buwis matapos makompleto ang Customs Enforcement Proceedings. Bahagi ang mga ito ng 32 sasakyang inilagay sa ilalim ng kontrol ng BOC noong Setyembre 2025 matapos ang court-authorized operation sa bisa ng search warrant mula sa Manila RTC. Sa kabuuan, 13 sasakyan ang napatunayang lumabag sa customs laws at naibenta sa auction na kumita ng mahigit 102 million pesos para sa gobyerno. Samantala, napatunayang kumpleto sa importation documents at bayad sa duties at taxes ang natitirang 19 na units. Ngunit nananatili ito sa kustodiya ng BOC dahil sa Notice of Constructive Distraint ng BIR. Noong Abril 29, iniutos ng BIR ang turnover ng mga sasakyan. 15 dito ang isinailalim sa constructive distraint habang 4 ang nasa constructive seizure kaugnay ng tax assessment laban sa St. Gerard Construction. Arestado ang isang high-value individual sa isinagawang buy-bust operation ng mga otoridad noong gabi ng Abril 28 sa Purok Lambay, Barangay San Roque, Talisay City, Cebu. Sa pangunguna ng Drug Enforcement Unit ng Talisay City Police Station, kasama ang iba pang law enforcement units, nasamsam mula sa suspect na kinilala sa alias na Michelle ang humigit kumulang 1.1 kilo ng hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng 7,480,000 pesos. Kabilang dito ang isang sachet na ginamit sa bentahan at 42 pang karagdagang pakete. Kasunod nito, nahuli rin sa operasyon sa parehong syudad kagabi ang isang regional priority target na kinilalang si Ariel Numeran alias Bakang 44, isang ex-convict na kalalaya lang noong May 2025. Na-recover mula sa kanya ang 680,000 pesos na shabu, pati na rin ang isang .357 revolver. Nasa kustodiya na ng pulisya ang mga suspect para harapin ang kasong paglabag sa Republic Act 9165. Para sa Kidlat News Channel, ako si Renzo Linon, nag-uulat. ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputok ng balita.